Marso taong 2015, sa malamig na syudad ng Bremen, Germany, isang Pilipina ang tahimik na umiiyak habang nakapadlak sa loob ng banyo. Nanginginig ang tuhod, basang-basa ng pawis at luha ang suot niyang damit. Sa labas ng pinto, may mga kalabog, may malalim na boses na nananakot at nagbabanta. Boses ng isang lalaki na German na tila natutuwa pa habang ang Pilipina ay nasa kaawa-awang kondisyon. 6 na buwan ang nakaraan, nasa Cebu pa si Janice Mateo, edad 30. Dati sales lady sa isang department store sa Mandaue. Matagal ng single, tahimik ang buhay at walang masyadong inaasahang pagbabago. Isang araw habang nagbabantay ng kiosk, may lumapit na banyaga, matangkad, maputi, nakasombrero. Si Tobias Edelman, 42 years old, nagpakilalang turista mula Germany. Maamo ang ngiti, marunong sa Ingles, at tila magaan lamang ang dating nito. Nagsimula ang tanong tungkol sa produktong binibenta. Nauwi sa maikling kwentuhan hanggang sa palitan ng phone number at madalas na pagbisita. Ilang linggo lang ang lumipas, tila naging mabilis ang lahat. Araw-araw kung magpadala ng mga sweet messages ang lalaki. Binigyan ng ilang regalo si Janice, inanyayahang kumain sa labas. Hindi naman tumanggi si Janice. Nahulog na rin ang kanyang loob sa lalaki kahit hindi pa niya ito masyadong kilala. Hanggang sa umabot sa puntong inalok na siya nito ng kasal. Nangako siyang dadalhin si Janice sa Germany, tutulungan sa papeles, at bibigyan ng bagong simula. Sa mata ni Janice, tila dumating sa kanya ang isang pagkakataong hindi niya kayang palampasin. Palibhasa ay hirap sa buhay, umasa si Janice na baka iniadyang makilala niya si Tobias upang mabago ang kanyang kapalaran. Lumaki si Janice sa isla ng Bantayan at maagang iniwan ang lugar na kinalakhan para magtrabaho. Maaga siyang naulila kung kaya't wala siyang gaanong pagpipilian sa buhay, kundi ang harapin ito ng nag-iisa sa mahabang panahon. Ngunit ngayon na dumating si Tobias, pakiramdam niya'y hindi na niya kailangang mag-isa. Ngunit ang inaasahan ni Janice ay tila taliwas sa tadhana. Pagdating ng araw ng biyahe, dama ni Janice ang halo-halong emosyon. Sumakay siya sa eroplano, dala ang pasaporte at pusong puno ng pag-asa. Hindi niya alam, sa sandaling umakbang siya sa lupain ng Bremen, hindi pag-ibig ang sasalubong sa kanya, kundi isang paghihirap na ni sa bangungot ay hindi pa niya kailanman nakita. Sa unang gabi pa lang sa apartment ni Tobias, kinuha agad ang kanyang telepono. Sinabihang ibibili ito ng bago kinabukasan. Binigyan siya ng ilang lumang damit at agad na tinrato ng hindi maganda. Agad na nilinis ni Janice ang maalikabok na apartment na naiwan sa loob ng ilang buwan. Inabot ng maghapon. Labis ang kanyang pagod ngunit walang sapat na pagkaing ibinigay para sa kanyang kumakalam na sikmura. Unang araw pa lamang nabuksan na ang mata ni Janice sa totoong anyo ni Tobias. Ang lalaking inakala niyang tutupad sa kanyang mga pangarap ay isa palang huwad at may masamang intensyon sa kanya noong una pa lamang. Hindi bumalik sa dati si Tobias. Mula sa unang araw sa Germany, naging malinaw ang bagong papel ni Janice. Hindi bilang nobya, hindi rin bilang asawa, kundi bilang kasangkapan. Araw-araw, siya ang naglilinis ng bahay. Nagluluto, naglalaba at pinagsisilbihan ang lalaki sa lahat ng bagay. Walang pahinga, hindi makalabas, walang karapatang magreklamo.
Kapag may hindi nagustuhan kay Janice, sumisigaw si Tobias. Kapag may hindi nagawa ng tama, sinasaktan siya. Minsan sampal, minsan itinutulak. At sa gabi, nagiging mas mapang-angkin ang lalaki. Isang paulit-ulit na paglapastangan ang tinitiis ni Janice sa takot na baka lalo siyang saktan kung lalaban siya. Sa mga sumunod na linggo, naging malaimpyerno ang buhay ni Janice. Habang umaasang tutup din ng lalaki ang pangako nito, ay unti-unting nilalamon si Janice ng katotohanang tila nabilanggo siya sa isang mapait na sitwasyon. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ng gamit sa cabinet, nakita niya ang isang papeles, dokumento ng diborsyo, at ilang medical reports na mula pa sa ex-wife ng lalaki. Doon niya na lamang hindi siya ang una. Dati na itong nang-abuso. May kaso pa sa dating asawa, ngunit nalusutan sa tulong ng kapatid na abogado. Hindi makapaniwala si Janice. Isang bahagi ng sarili niya ang gustong sumigaw, magwala at tumakas. Pero alam niyang mahirap, walang kilala, wala rin siyang cellphone o kahit susi para makalabas sa apartment. Hanggang isang gabi, noong Setyembre 2015, habang lasing si Tobias, bumukas ang isang pagkakataon. Habang malakas ang kabog ng dibdib, ay gising ang diwa ni Janice para sa planong pagtakas. Hinanap niya ang susi ng pintuan at ng gate habang mahimbing na natutulog ang lalaki sa couch ng apartment. Maingat niyang sinuyod ang bawat drawer, ang ilalim ng mga muebles, ang mga cabinet, hanggang sa nakita nito ang kanyang hinahanap. Suot ang lumang hoodie, dala ang coin purse, ID at passport, ay daan-daan niyang tinungo ang pintuan. Iniwasang makalikha ng anumang tunog, nagigising kay Tobias. Ilang saglit pa ay matagumpay siyang nakalabas at nagsimula siyang humanap ng masisilungan sa madilim na gabing iyon. Sa loob ng isang oras ay naglakad siya sa tabi ng highway hanggang may napansin siyang isang tanggapan ng pulisya. Nanginginig si Janice at hindi alam kung lalapit sa pulis o magtatago. Natatakot siyang baka kilala ni Tobias ang mga otoridad. May impluwensya raw ito sa immigration at isa ring abogado ang kanyang kapatid, kung kaya't marami itong koneksyon at umusbong ang pangamba ni Janice na baka muli siyang ibalik sa bahay ni Tobias kapag nagkataon. Mula sa gabing yun, naging malinaw kay Janice ang isang bagay. Hindi siya ligtas, kahit nakatakas siya. At kahit nasa malayang bansa siya, nakakulong pa rin siya sa anino ng lalaking minsang pinaniwalaan niya bilang kanyang tagapagligtas. Ilang araw ang lumipas. Gamit ang kasanayan ni Janice sa wikang Ingles at ang natitirang pera sa bitbit na coin purse ay nakahanap siya ng shelter na pansamantalang matutuluyan. Walang direksyon ang mga unang buwan ni Janice sa labas. Hindi siya pwedeng bumalik, hindi rin siya makalapit sa mga awtoridad, kaya't namuhay siyang nagtatago. Laging may takot na baka sa isang iglap matagpuan siya ni Tobias. Nang lumaon ay nagpasya siyang humanap ng trabaho sa tulong ng ilang mga nakilala sa shelter. Una siyang namasukan bilang tagalinis sa isang maliit na hostel sa Hamburg. Sa gabi siya nagtatrabaho, sa umaga ay natutulog sa maliit na attic kung saan siya pinatuloy ng among babae. Hindi siya regular, walang papeles, walang kontrata. Ngunit kahit ganon, tiniis niya ang lahat para mabuhay. Sunod, naging dishwasher siya sa isang bar. Pagkatapos, babysitter sa isang single mother na nangangailangan ng katulong sa bahay. Bawat amo, ibang hamon, bagong pagsubok. Sa loob ng 2 taon, nagpalipat-lipat si Janice ng trabaho at tirahan.
Mahigpit ang batas sa mga walang papeles sa Germany. Ngunit sa tulong ng mga taong nakakita sa kanyang kasipagan, unti-unti siyang nakahanap ng matitirhan, makakain at kaunting seguridad hanggang sa tinulungan din siyang makakuha ng residency permit ng isa sa mga nakilala niya dahilan upang maging legal ang kanyang pananatili sa bansa. Bukod dito, nagkaroon din siya ng pagkakataong matutunan ang lengguwahe ng German sa pakikihalubilo sa mga tao at sa pag-enroll sa isang language course na iminungkahi ng kanyang amo. Naging mabilis ang pagkatuto ni Janice sa loob lamang ng humigit kumulang 2 taon ay natutunan niyang maging bihasa sa pagsasalita dahil na rin sa angkin niyang kasipagan. Taong 2019, nag-apply si Janice sa isang legal aid center bilang interpreter sa mga imigrante sa Germany. Bilang multilingual, nagamit ni Janice ang kanyang skill sa mga kliyenteng nagsasalita ng Ingles at Tagalog ngunit hindi marunong sa wikang German. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti siyang nagkaroon ng tiwala sa sarili. Nakaipon ng unti-unti at nakahanap ng mas disenteng matutuluyan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Janice na maging normal ang kanyang buhay at tuluyang kalimutan ang kanyang madilim na karanasan, ay tila mapagbiro ang tadhana. Isang hapon noon ding 2019, habang inaayos ang mga papel sa center, may dumaang bagong kliyente. Si Manilyn Bustamante, isang Pinay na may pasa sa mata, namumutla at halatang bagong salta. Pinaupo ito ng staff at sa confidential intake session, narinig ni Janice ang pangalan ng lalaking responsable sa nangyari sa babae. Tobias Edelman. Ilang gabi ang lumipas na hindi nakatulog si Janice. Habang nakatingin sa kisame ng kanyang inuupahang kwarto, pilit niyang iniisip kung tama bang muling buksan ang sugat na matagal na niyang pinilit paghilumin. Ngunit sa bawat imahe ng pasa sa mukha ni Manilyn, sa bawat panginginig ng tinig nito habang kinukwento ang mga sinapit sa piling ni Tobias, lalong tumitindi ang pakiramdam na may obligasyon siyang magsalita. Nagpakilala siya kay Manilyn ng pribado. Inalok niya itong uminom ng kape. At sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang lahat. Kung paano siya nakilala, kung paano siya inakit, kung paano siya ginamit. Walang kailangang idetalye sapagkat sa mata ng isa't isa, sapat na ang pagkakaintindihan. Pareho silang nabiktima, pareho silang ginamit sa ilalim ng maskara ng huwad na pagmamahal. Simula noon naging mas malalim ang ugnayan nila. Hindi lang bilang mga biktima, kundi bilang magkakampi. Pinagsama nila ang lahat ng dokumentong maaaring magsilbing ebidensya. Mga lumang mensahe ni Tobias, litrato ng mga pasa, record ng mga pagbisita sa doktor at ang testimonya ng isa't isa. Inilapit nila ang parehong kaso sa legal aid kung saan nagtatrabaho si Janice. Sa tulong ng isang abogado, inihanda ang reklamo laban kay Tobias Edelman. Sexual coercion, physical abuse, illegal detention. Bago matapos ang taon, ay nagsimula ang investigasyon at habang umuusad ang kaso, unti-unting lumabas ang mas malawak na larawan. Ilan pang kababaihan ang nagpakita ng interes, kabilang ang ilang mga dayuhan at mga German na parehong nabiktima umano ni Tobias mula taong 2013 hanggang 2019. Lahat sila may parehong kwento. Sa mga dokumentong naisumite sa mga pahayag na magkakatugma, naipinta ang larawan ni Tobias. Hindi lang isang lalaking mapangabuso, kundi isang serial predator na sistematikong nananamantala sa mga babaeng walang kapamilya, walang proteksyon, at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, lalo na sa banyagang lupain ng Germany. At sa gitna ng lahat ng ito, si Janice na dating puno ng takot,
Ngayon ay isa sa mga pangunahing saksi. Inaresto si Tobias noong Nobyembre 2019 matapos makitaan ng korte ng probable cause ang multiple case na inihabla laban sa kanya. Nagkaroon ng ilang taon ng delay sa pagdinig dahil na rin sa restrictions dala ng COVID-19 pandemic na nagsimula noong unang mga buwan ng 2020. Sa kabila nito ay hindi pinanghinaan ng loob ang mga biktima. Nabigyan ng visa extension ang ilan sa kanila dahil na rin sa sitwasyon at sa kasong kanilang inilalaban. Nagkaroon ng ilang sesyon ng pagdinig at sa huling bahagi na ginanap noong 2022 ay nagkaroon ng konklusyon ang lahat. Sa kabila ng pagtanggi ni Tobias sa mga paratang at pagtatanggol sa kanya ng kapatid ay napatunayan sa korte ang pattern ng pananamantala. Mula sa mga dating biktima, mula sa mga kapitbahay at maging sa dating asawa nito. Lahat ay may iisang tema, sistema ng pagkontrol, pananakit at pananamantala. Ibinaba ng korte ang desisyon, 30 taon ang pagkakabilanggo sa ilalim ng German penal system. Isa raw itong halimbawa ng human trafficking at gender-based violence na hindi dapat palampasin sa kahit anong bansa. Ilang araw matapos ang desisyon, tahimik na ipinagdiwang ng Legal Aid Office ang tagumpay. Isang maliit na salo-salo lang sa pantry, may kasamang luha at ngiti. Si Manilyn at ang isa pang biktimang Pinay ay nagdesisyong umuwi sa Pilipinas. Bit-bit ang bagong tiwala sa sarili at suporta mula sa grupong tumulong sa kanya. Si Janice ay nanatili sa Germany. Hindi para takasan ng nakaraan, kundi dahil dito niya natagpuan ang panibagong yugto ng buhay. Taong 2023, formal siyang naging residente ng bansa. Nakilala niya ang isang biyudo na German national. May isang anak at may pusong taliwas sa ipinakita ni Tobias. Nagkita sila sa korte nang ito'y naging interpreter para sa isa pang kaso. Tahimik ang naging simula hanggang sa dahan-dahang umusad ang kanilang relasyon. Natutunan muli ni Janice ang magtiwala sa kabila ng mapait na nakaraan. Ngayon may maliwalas na bahay siya sa Bremen. Nagtatrabaho pa rin bilang interpreter. Pero sa tuwing uuwi mula sa trabaho, may naghihintay sa kanya sa pag. Isang batang lalaki na tinatawag siyang Mama Janice at isang lalaking hindi kailanman siya sinigawan o sinaktan. Wala pa man silang anak sa kasalukuyan, ngunit para kay Janice ay buo na ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang asawa at sa anak nito na itinuturing niyang kanya rin. Sa likod ng lahat ng sakit, nagkaroon ng bagong pananaw si Janice sa kanyang buhay. Hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan at hindi rin naman lahat ay dapat paghinalaan. Kilalanin ng lubos kung sino ang totoo at kung sino ang huwad sa iyong paligid upang hindi mapahamak at magsisi sa huli.